Philippines, hello world, and hello universe. Welcome to my vlog, ang Kakentuhan Vlog. Well guys, ang pag-uusapan natin is tungkol sa mga kumakalat na scam ngayon. Tungkol din sa mga alipor, sa mga demonyo ng mga hinayupak na yaan. Ewan ko ba kung ano bang makukuha nyo sa panloloko sa mga tao. Well guys, ato na. Kung nakatanggap kayo dito sa Philippines sa ganitong text, yan, yung number na yan mismo, and then is may link dyan sa baba na yan guys. Kung pipindutin nyo yan guys, is may lalabas talaga na pill post na naka-receive ka raw ng iPhone 12. Oh my God, so lucky. Actually, na na-receive ko talaga, super namahatag ako. So, parang hindi nga ako makatulog nun. Sobrang nangilabot ako, sobrang kinabahan ako kasi oh my God, parang wala naman akong ginawa. Kung totoo siya, nanalo ako ng isang iPhone 12. Kung totoo siya, nagkakahalaga siya ng mahigit 50 mil. Guys, ang pagkakaalam ko lang that time is parang sumali lang yata ako sa isang, kasi pag nag-open browse ako sa Google, may sumisingit na you won, something like that, parang spin a wheel. Bibigyan ko lang kayo ng background idea kung saan ko talaga actually nakuha ito. And then, pag-pick ko, kumuha ng information, pero hindi ko siya natuloy because wala naman ako information about the credit card or the ATM account. Dahil nga, wala naman talaga akong ganun. So, hindi ko siya tinuloy. And then, suddenly, almost a month na rin, kung totoo siya, is nag-text tong pill post na to, na kuno. Yan nga guys, kung makikita niyo, is pill post na may isang package daw ako na na-hold. And then, kailangan ko daw i-trace or i-track tong number na to. And then guys, pag-track ko ng number na to, syempre, namanganga ako. Syempre, ikaw ba naman? iPhone 12? Oh my God. Syempre, ito, himay-himay na natin, guys. Kung bubuksan nyo yan, guys, itong pill post na yan, na message na yan, sa baba niyan is may track. Yung track na yan is pipindutin mo, guys. Ito, umpisahan na natin, guys. Sinulat ko na talaga siya, guys, para paano niya ako magkamali. Ito na, guys. Pag pindot mo ng track number or track eklabo na yan, lalabas dyan yung schedule of delivery. Schedule of delivery, lalabas na dyan. Actually, nang pinot niya is parang 5 days business day, parang gano'n yata yung lumabas. And then may processing fee na 48 pesos. Oh my God, yun yung babayaran mo guys, 48 pesos. May iPhone 12 ka na nagkakahalagang kung totoo sa 50 mil. Binugal ko pa yan parang 46, 48 or something, 50,000 pesos. And then guys, pag pindot nyo na schedule delivery, lalabas naman dyan yung time of delivery. Kung isasend ba sa inyo yung items na package na na-hold nila ng before 2 p.m. or after 2 p.m. So, ang ginawa ko that time, parang pinindot ko yata, is yung before 2 p.m. Yan, guys. And pagkapindot mo noon, guys, lalabas naman doon, guys, yung home address. Yung home address, guys, lalabas doon kung home address or work address. So, ang pinindot ko guys is yung home address nga naman. Syempre nga naman. So, super excited nga naman ako ma-deliver yung iPhone 12 kuno na yan, na gawa-gawa ng mga scammer na yan. And then guys, pagka-pinindot ko doon, lalabas na naman ulit doon, did you receive any package from the pill post? So, I think wala naman akong na-receive before, pero alam pagkakaalam ko that time, nagkaroon ako ng idea. Pag nalaman nilang yes, para magkakaroon na rin sila ng idea. So, nagkamerot ako. Pinindot ko talaga yung no. Para kasi paano, wala talaga akong idea. Talagang wala naman ako talaga idea. Kasi wala naman ako nare-receive talaga from now na pill post or package from the pill post. Kasi ang pagkakaalam ko, mostly Cebuana, yung mga ganyang kaperahan. And then guys, pagkapindot mo ng did you receive any package from the pill post na pinutin nyo, magkakaroon dyan ng parcel confirm and then enter data. Pindutin mo yun guys kasi hindi ko na siya na-click actually kasi nga parang hindi ko na siya na kumaga kasi nangamba ako, nagdoble isip ako, paano nga naman ako
bibigyan ng ganong kalaki kung nag-spin away lang naman ako. Sa bagay, lahat naman tayo isa umaas, pero napakasakit ba talaga umasa? Well guys, this is it. Na kumakalat na yan ng PhilPost tracking device na yan, yung tracking na yan, na nagbibigay ng iPhone 12 and then may processing fee. Yan yung manok na yan, nagagalit na yan kasi nagawa ng mga scam na yan. Ako. Yung processing fee na 48 pesos. Oh my god guys, sobrang nakakamangha. Sobrang nakakangilabot kasi nga iisipin mo naman sa halagang 48 pesos bibigyan ka ng iPhone 12. Yun guys. So, ang ginawa ko is, kumbaga humingi ako ng payo sa mga kaibigan ko, and then na-trace nga namin is, syempre kung iisipin mo yung link na yan, pag pinindot mo yan, pupunta sa Google Browse, and then lalabas na naman ibang link na naman. Ang lalabas dyan is parang track device, something yata, track device. Kung pagkakamali ko, yan, isusulat ko na lang dyan at ipapakita ko na lang sa inyo guys. And then, doon ko napag-isipan na, sabi ng kaibigan ko is, scam nga daw yung link na yan, yung website na yan. So, kumbaga parang nakahinga ako ng maluwa kapapaano. Siyempre, sayang nga naman ako totoo. Pero at least kapapaano, is, kumbaga nakaligtas ako sa scam na yun. Kasi nga guys, buti na lang hindi ako nakapagbigay ng information about the financial statement or sa mga ATM kasi nga mostly doon sila kumukuha ng mga i-scamin nila, gagamitin nila yung pangalan mo for the other sa mga lending purposes na yan, sa mga scam na ewan na yan. So all you have to do just clear the history guys, clear the history ng Google account nyo, and then linisin nyo lahat yan at kung paano wala naman sila matrace na makuha sa'yo. Based on that, my experience, wala naman talaga silang nakuha kasi ang pagkakaalam ko is wala naman talaga akong naibigay na information about financial statement or ATM account na yan. So, eto na nga guys, nang nag-search ako kami ng kaibigan ko, eto na yung lumabas guys. Parang lumabas is etong kumakalat na PhilPost na nagbibigay ng iPhone 12 or iPhone 11 is super scam talaga guys. Kasi nga nabasa ko talaga to from the PhilPost post nila is talagang kapapaano nakahinga ako ng maluwag na buti na lang kapapaano, di ba? Nakaligtas. Kaya tayo guys, mag-ingat talaga tayo. Lagi natin i-verify yung website na yan na kiniklik natin. Isipin pa rin natin bago tayo mag-click. Isipin natin, pag alam natin hinihinga na tayo ng financial statement or something na account na tapos mananatan na wala tayong binibigay, scam na talaga yan. Kaya natutunan ko na talaga yan. Ayun din ang payo sa akin ng kaibigan ko. Laging, tabagay is too good to be true nga naman. Lagi tayong isip ng katapaano, magsaliksik, katapaano, para at least makaligtas tayo sa mga kapahamakan o tulad niya ng scam na yan. So ito guys, na nakita ko sa PhilPost yung pinost nila about regarding this kasi nga kumakalat nga naman. Ito yung lumabas. Ito babasahin ko na lang guys ha. Ayan. Babasahin ko na lang, baliktad pa. Babasahin ko na lang guys. Public Warning Post Office Update. The Philippine Postal Corporation or PhilPost warns the public to be cautious of the online scam from alleged WW Parcel Truck and Trading Company. Actually, sa akin yata parang ganun na rin yata yung lumabas na website. Confirming the shipment of a mobile device Apple 11, sa akin naman Apple 12, with shipping with 9 pesos. So, ibig sabihin, napakababa nga kung tutuusin ito. Akin nga 48 pesos, which is ready for delivery using the name of the PhilPost. PhilPost urges the public disregard the said website, informing the receiver that he or she has pending parcel of the above mobile device, sponsor or from the PhilPost. Again, PhilPost does not have an active or online promo where the public can get gadget ready for the delivery.
For your protection, please do not disclose any personal information, especially your bank and financial data. Thank you for the continuous patronage and support from PhilPost. So, maraming salamat sa PhilPost kapag paano naglabas na ng ganitong statement. So, yung kumakalat na yan guys, maging alert na tayo. Lagi nating isipin, siguro hindi lang ito yung pwede mangyari. Lagi nating isipin pa may magte-text sa atin ng mga link. Always isipin natin kung legit ba to or something na totoo. Huwag nating ibibigay yung financial statement na yan dahil yung financial statement or financial data na yan yung pwedeng gamitin nila para makapagsira sa atin or gamitin sa kalokohan. So yun guys, na-share ko lang to kasi nga itong pangyayari ito is nangyari lang this week. Kumaga nagulat nga naman ako. Bakit nga naman ako mananalo ng iPhone 12 for spinning the wheel and then parang wala kang babayaran kundi 48 pesos. Kung tutuusin mataas pa to kasi sa binasa ko kanina from the PhilPost warning updates nila na 19 pesos. Sa kanila is iPhone 11. Ngayon nag-upgrade na iPhone 12. Oh my god. Natinignan ko nga sa Googles guys. Almost 50. Kaya, oh my god. Ilang cellphone na rin yun guys. Kumaga, natuwa naman ako ng una, pero nagdalawang isip ako kaya nagtanong ako sa mga kaibigan ko. So guys, pag ganyang nakasaksi kayo or something, nakareceive kayo ng any na nanalo kayo sa loto or something na walang makikinayaan, pero nanalo kayo. Guys, mas maganda yung magsaliksik tayo. Maganda yung magkuha tayo ng informasyon. Mas maganda yung magtanong-tanong tayo sa mga kaibigan natin na nakakaalam at least napapaano makakatulong sila para sa atin tulad ng ginawa ko. Kumaga, kagabi ko lang to nangyari, nagtanong ako sa kaibigan ko and then nagsaliksik siya. Well, thank you sa'yo, tago natin siya sa pangalan, kaibigan ko Sheila Marie, thank you so much. And then guys, sa mga nagloloko dyan, sa mga scammer na yan, please, huwag na kayong mag-scam kasi nga sobrang pandemic na, sobrang hirap na ng mga tao at huwag na kayong magpaasa ng iPhone 12 na yan. Dahil isa rin ako sa umasa at buti na lang talaga is na-block na kayo. Yan guys. So, yun lang guys. Share ko lang itong experience kong itong linggo na to kasi nga nangamba ako, hindi na sa sarili ko, sa mga taong pwede pa nila maloko. So yun guys, all you have to do just always mag-ingat and then huwag lang tayo laging pindot na mga link and then huwag tayo lagi hanggat maaari huwag tayo magbibigay na financial data. Okay. So, guys, I hope na nakatulong itong vlog na to and then nakatulong sa inyo, lalo na rin sa akin. Walang masama kung magtanong tayo sa mga mas nakakaalam regarding this scam na to. So, sa PhilPost, maraming salamat po at nagbigay po kayo ng update about regarding this sa pamimigay ng mga iPhone camera na yan, iPhone na cellphone na yan, iPhone mobile na yan. So, maraming salamat. Magtulungan po tayong lahat. And then guys, hanggang dito na lang ang aking pagbablog. Talagang binigla ko lang talaga to kasi gusto ko siyang ma-share agad sa mga taong nakakatanggap ng ganitong mensahe. Lagi tayong mag-prepare, lagi tayong magtanong at walang masama kundi magtanong. Okay, para sa mabuti natin lahat. So guys, dito nagtatapos ang aking vlog. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, just subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong videos. So pawis na ako guys. Talagang hinabol ko lang talaga to. So okay, magpapaalam na. Marami na naman ako. So, paalam guys. Ingat kayong lahat!